Fuzing, noong huli kang nadapa, 3 tadyang ang nabali sa'yo. Hindi ka pa lubos na gumaling. Bakit nandito ka na naman sa site para magtrabaho? Wala ka bang pakialam sa buhay mo, para makapag-ipon ng pambayad sa gamot ng girlfriend ko? Fuzing, ngayon, ako at si Summer ay ikakasal sa ika-79 na pagkakataon. Ang kasal ng pamilya Fu at pamilya Su ay matagal nang napagkasunduan. Ngayon, bumalik ka at sabihin mo sa lola ko na ang nais kong pakasalan ay si Bai Nian lamang. Si Bai Nian na naman, may kapansanan siya sa mga binti, karaniwang pamilya lang. 5 taon na ang nakalipas, para sa kanya, iniwan mo ang posisyon ng presidente ng Yunsheng, pati ang ugnayan sa pamilya Fu. Talaga bang karapat dapat siya? Karapat dapat siya. Nian, patawarin mo ako sa ginawa kong pag-alis ng walang palem, pakiusap, maniwala ka sa akin, ang pagmamahal ko sa'yo ay hindi kailanman nagbago. Maaari ba tayong magsimula muli na magkasama? Magsama kayo, Ling Yun. Matagal na kitang hinihintay. Magsama kayo. Nian, yung aksidente sa kotse 5 taon na ang nakalipas. Napakaseryoso. Gumaling na ba talaga ang iyong binti? Sabi ng doktor, kailangan mo lang uminom ng gamot ulit at gagaling ka na ng tuluyan. Kung hindi dahil sa pag-aalaga ni Fuzing, Bai Xiaohua, ang iyong binti, paano naman makakabawi ng ganito kabilis? May mga tao kasi, 5 taon na ang nakalipas. Nagpunta sa abroad. Ngayon, tapos na ang pag-aaral. Bumalik na ulit. Walang hiya talaga. Fuzing, mabait siya. Pero itinuturing ko lang siyang kapatid. Akala ko, 5 taon nang walang pangalan at walang titulo na pagsasama, ay magbubunga ng tunay na pagmamahal. Hindi ko inakala na sa huli. Pipiliin mo pa rin, ang taong nag-abandona sa iyo. Fuzing, sira na ang aking binti. Kahit basagin mo, wala nang mangyayari. Ayaw mo na bang mabuhay, Nian? Maniwala ka sa akin, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Bumangon ka ulit, huwag ka nang gumawa ng kalokohan. Fuzing. Huwag mo akong iwan. Pag-inom ng alak. Sige. Dahil bumalik na ang unang pag-ibig mo, ako, bilang kuya mo, panahon na para umalis. Fuzing. Kailan ka dumating? Kaka-rating lang. Fuzing, sa mga nakaraang taon, salamat sa pag-aalaga kay Nian. Ngayon, nandito na ako, sa hinaharap. Ako na ang bahala sa pag-aalaga. Huwag puro kwentuhan lang. Inom tayo, o kaya maglaro tayo ng truth or dare. Ano sa tingin nyo? Sige, simulan na. Natalo ako. Inom tayo. Hindi pa magaling ang sugat mo sa binti. Ako na ang iinom para sa'yo. Nian, ang alak na ito, may taong iinom para sa'yo. Pero ang totoo o hamon? Kailangan mong pumili ng isa. Pipili ako. Tapang. Natalo si Nian sa pastahan. Kailangan niyang humanap ng tao. Nahahalikan. Fuzing, saan ka pupunta? Umuwi. Huwag mo siyang pansinin. Tuloy tayo. Sige.
Pangako ko sa inyo. Babalik ako para ipagpatuloy ang Yunsheng. Ginoo. Ito ang iniutos ninyo sa Yunsheng. Isang nangungunang medikal na koponan ang bumuo ng espesyal na gamot pagkatapos inumin ni Binibining Bay. Ang huling bote na ito, ganap na siyang gagaling. Ay lapag mo muna dyan. Ang balita ng inyong pagbabalik ay naipaalam na sa grupo. Ang dalawang dalaga ng pamilya Su ay magbubukas ng pagbabalik na salo-salo bukas ng gabi. Naiintindihan ko. Ang pagbabalik na salo-salo bukas, huwag na sanang ipagpaliban sa akin. Shamo. Fuzing. Maligayang pagbalik sa Yunsheng. 5 taon na ang nakalipas. Bilang iyong fiancé, tinulungan kitang pamahalaan ang grupo. Ngayon na bumalik ka na, sa wakas makakapagpahinga na ako. Salamat. Kuya Fuzing. Sige, magsalita ka. Paano mo babayaran ang pamilya Su? Ginoo, paano kaya kung kunin na lang pareho? Ako. Tumataas ang bilis ng heart monitor. May nangyari ba kay Bay Nian? Kahit na nagdesisyon akong bumitaw, hindi ko siya kayang pabayaan. Fuzing, saan ka pupunta para iligtas siya? Inalagaan ka ni Fuzing ng 5 taon, sa bedside table, hindi kondom ang nakalagay, kundi oxygen tank. Lalaki ba talaga siya? Hindi ka naniniwala sa akin. Sinabi ko na, hindi niya ako ginalaw. Mahal ko. Paano kita mapagdududahan? Sa nangyari ngayong araw, malinaw na ito. Hindi siya tunay na lalaki. Kasalanan mo ito. Kanina, kailangan mo pang galitin ako. May mga komplikasyon pa ang operasyon ko. Kapag mataas ang pulso, madaling maubusan ng oxygen. Buti na lang at maingat si Fuzing. Naglagay siya ng reserba sa tabi ng kama. Talagang mabuting aso siya. Fuzing. Fuzing. Bakit ka nandito? Hindi ko dapat pumunta. Nahihirapan akong huminga kanina. Dinala ni Ling Yun ang oxygen mask. Si Nian. Akala mo ba tanga ako? Fuzing. 1 oras mo nang pinipindot, masakit na siguro ang kamay mo. Ayos lang, Nian. Nakakuha ko ng sertipiko bilang isang therapist. Ngayon, profesional na ako. Huwag kang mag-alala, siguradong mapapatayo kita. Sinasabi ng lahat na makakatayo si Bay Nian, isang himala sa medisina. Pero sa mundong ito, wala namang ganoong himala. Sa huli. Hindi ba papel lang ang lahat? Fuzing. Saan ka pupunta?
Zinian-nian. Hindi ako alipin ng bahay mo. Saan ako pupunta? Hindi mo ako mapipigilan. By Nian-nian. Para sa'yo. Ginawa ko na ang lahat. Fu Zing. Fu Zing. Alam ko. Hindi ka masaya sa akin. Pero, ang mga bagay na may kinalaman sa damdamin ay tungkol sa ikaw, damdamin, ako, pagsang-ayon. Ang 10,000 piso na ito, kunin mo ito. Bilang kabayaran. Sa pag-aalaga mo kay Nian-nian nitong mga taon, ha? Fu Zing. Kunin mo ang perang ito para makapagpahinga ka rin sa labas. By Nian-nian. 5 taon na tayong magkasama. Gagamitin mo lang ba itong 10,000 para hiyain ako? Utang mo ba sa akin ay pera? Fu Zing. Hindi ako walang utang na loob. Naglaan ka ng oras. Bibigyan ka namin ng pera. Makatarungan ito. Dapat noong nagtapos ako, nagpakasal na kami ni Ling Yun. Ngayon siya ay nasa Yunsheng Group bilang pinuno ng departamento ng pananaliksik sa medisina. Mas kaya niya akong alagaan kaysa sayo. Yunsheng Group. Tama. Ang pandaigdigang, pinakamataas na pharmaceutical group, Fu Zing. Ako ang elite na nag-aral sa ibang bansa, at ikaw, isa lang akong manggagawa sa pinakamababang antas. Ito ang pagkakaiba natin. Sabi mo. Sino ang dapat piliin ni Nian-nian? Tama. Hindi niya kailanman pinili ako. Paano siya nagkaroon ng pinakamataas na antas na gamot mula sa Yunsheng Group? Fu Zing. Huminto ka. Ang gamot na ito ay peke. Yunsheng Group, unang laboratorio. Fu Zing. Hindi ko inakala na ganito kakagaslo. Hindi mo makuha si Nian-nian, kaya sisirain mo siya, tama ba? Hindi ito posible. Sa loob ng 5 taon, laging kumakain ang gamot na dinala sa akin ni Fu Zing. Nian-nian. Ako ang pinuno ng Departamento ng Pananaliksik sa Gamot ng Yunsheng Group. Ang unang laboratoryong ito ay eksklusibo para sa mga pinakamayayamang tao sa buong mundo. Ang gamot na ito, hindi kailanman magiging available sa merkado. Ang gamot na ito, kung hindi peke, ano ito? Ano? Nian-nian. Kung hindi mo iinumin ang gamot na ito, baka gumaling na ang iyong binti. 5 taon na ang nakalipas. Sa tingin ko siya, ay isang hayop na gusto kang samantalahin. Song Ling Yun. Ikaw ay isang pinuno ng Departamento ng Pananaliksik. Hindi mo maabot ang unang laboratorio. Ibig sabihin lang nito, masyado kang mababa ang antas. Makitid ang pananaw. Nakakatawa, Fu Zing. Ang tapang mo pa ring magsalita. Ngayon ako ay tatawag kay Assistant Shu ng Yunsheng Group at pipiliin ang Yunsheng. Isiguraduhin kong mabulok ka sa kulungan. Assistant Shu. Ayaw ng batang amo, uminom ng whiskey, palitan mo. Itong hydrangea, ayaw ni Kuya Fu Zing, palitan ng rosas, bilisan mo, malungkot ang dalaga, ang bayani ay tutulong. Hulaan mo kung sino ang pipiliin ng batang amo, sa huli. Ang mga matatanda, anuman ang piliin nila, kailangan nilang. Anong nangyari? Assistant Shu. May isang tao dito, na gumagamit ng pangalan ng Yasheng Group, panloloko sa labas. Pasensya na po, pakiusap, ipaalam kay Ginoong Su. Sino ang ganitong katapang? Ang pangalan niya ay, Fu. Assistant Shu. Naghahanda pa ako, ang welcome party para sa bagong presidente. Saka na natin pag-usapan.
Hintayin mo akong dumalo bukas ng gabi, sa welcome party ng bagong presidente, at makita si President Su. Ibubunyag ko ang ginawa mo. Sa pagbebenta ng peking gamot, gamit ang pangalan ng Yunsheng, Fu Zing. Maghanda ka ng makulong. Sayang ang 5 taon, natiwala ko sa'yo. Hindi ko akalain na magpapasok ako ng lobo sa bahay, hindi mo rin ako pinaniwalaan. Mas pinaniwalaan kita. Kaya nasayang lang ang lahat, 5 taon ng kabataan. Sige. Gusto niyong lahat na makita, si Su Linzu, di ba? Tatawagan ko siya ngayon. Para pumunta siya dito, at personal na sabihin sa inyo, kung sino ako. Nasa bahay ako ng mga bay, pumunta ka rito at sunduin mo ako. Nasa bahay ako ng mga bay, pumunta ka rito at sunduin mo ako. Tama na. Huwag ka nang umarte. Fu Zing, kung ayaw mong makulong, lumuhad ka na ngayon, at humingi ng tawad kay Ling Yun, dahil na rin sa akin. Baka sakaling mapatawad ka. Bay Nian. Ang konsensya mo, kinain na ba ng aso? Kung wala ako, hindi ka makatayo. Fu Zing, wala kang kahit ano. Kailanman, hindi ko inisip na umasa sa'yo. Ang galing ng wala kang kahit ano. Halos nakalimutan ko. Ang pamana kong Pulse Ares, nasa iyo pa rin. Ibalik mo sa akin. Hindi ko kailangan yan. Nadulas lang ako nang hindi sinasadya, pasensya na. Nian. Sinabi sa akin ng nanay ko bago siya pumanaw, na kapag nakatagpo ka ng taong gusto mong alagaan habang buhay, babae, ibigay mo ang pamana ng pamilya na Pulse Ares sa kanya, Azeng. Huwag na tayong maghiwalay kailanman. Ano ang nangyari sa mga alaala, dahil ibinigay mo ito kay Nian? Ito na ang kay Nian, ayaw na niya ngayon. Huwag mong sisihin si Nian, kung ayaw niya, sirain mo na lang, kahit durugin mo pa ang mababang klaseng bagay na ito, gawing pulbos. Ano bang karapatan mo, para sisihin si Nian, Fu Zing? Bibigyan kita ng huling pagkakataon, humingi ka ng tawad kay Ling Yun. Karapat dapat ba siya? Huwag na kayong mag-away. Naayos mo na ba ang mga gamit? Nasa pintuan kami ni Siamo. Sino ang hinahanap ninyo? Paumanhin, maaari bang magtanong, by Nian? Oh, sinasabi mo ba ang bahay ni Nian? Nasa kabilang unit sila. Nagkamali kayo ng pasok. Sino si Minister Song? Secretary Chen, ako po. Ito ang imbitasyon ng Cloud Rice Group para sa kanilang pagbabalik na salo-salo. Salamat, Secretary Chen. Fu Zing. Nakita mo ba? Ang bagay na ito ay para sa mga nasa mataas na lipunan. Isang tiket ng pagpasok sa construction site ka. Magtrabaho buong buhay mo. Hindi ka makakakita ng ganitong bagay. Fu Zing. Hindi mo kasalanan ito. Kasalanan ko ito. Sa nakaraang 5 taon, itinuring kita bilang ang kaligtasan ng buhay ko. Hindi ka karapat-dapat sa tunay kong pagmamalasakit. Tunay na pagmamalasakit. By Nian, karapat-dapat ka bang pag-usapan ang tunay na pagmamalasakit sa akin? Sige. Ang nakaraang 5 taon, parang pinakain ko na lang sa aso. Ngayong araw, basag na Jade ang saksi. Ako si Fu Zing. At si By Nian. Walang kinalaman sa isa't isa. Ito ang bahay ni Bay Nian.
Pugad ng mga ipis, sayang ang pagpunta ko dito. Panahon na para bumalik sa buhay na para sa akin. Sino ang gumawa nito? Madali, pumunta sa ospital. Ling yun. Ang aking binti. Parang wala na naman akong pakiramdam dito. Binibining bay, ang iyong binti ay hindi pa ganap na gumaling. Nagkaroon na naman ng pansamantalang pagkapagod. Huwag itigil ang pag-inom ng gamot, kung hindi, magkakaroon pa ng panganib ng pag-atropia ng kalamnan, doktor. Sundin mo na lang ang dating Race Eta at bigyan mo ako ng gamot, ang dating Race Eta. Yung mga naunang gamot ay nahanap ni Ginoong Fu mula sa ibang bansa. Wala nito sa mga ospital dito sa bansa. Nian, huwag kang matakot. Ako si Yun Sheng, pinuno ng Research and Development Department. Anong gamot ang hindi ko mahahanap? Bukas ng gabi ay pagbabalik ng bagong presidente. Sa Salo-Salo, nagtipon ang pinakamahuhusay na eksperto sa buong mundo. Sumama ka sa akin. Isang salita lang, makukuha ko na ang gamot. Fu Zing. Talaga bang gusto mo? Pinutol niya ang ugnayan sa akin. Ministro Song, parinig ko na ikaw ay malapit kay Miss Su. Aasahan ko ang tulong mo sa hinaharap. Manager Wang, walang anuman. Ling Yun, ang galing mo talaga. Yung mga malalaking boss, lahat sila umaasa sa'yo. Ito pa lang ang simula. Nian, sumunod ka sa akin. Ipapakita ko sa'yo ang mas malawak na mundo. At gagaling din ang iyong mga binti ng tuluyan. Fu Zing, wala ka. Sigurado akong magkakaroon ako ng mas magandang buhay. At ikaw, hindi na makakahanap ng katulad ko. Napakahusay na babae. Ling Yun, narinig ko. Ang dalawang anak na babae ng pamilya Su, sabay na nanliligaw sa bagong presidente. Totoo ba ito? Siyempre, ang bagong presidente ay isang henyo sa negosyo. Sa edad na 16, sumali na siya sa grupo, sa mga pangunahing proyekto. Sa edad na 18, nasakop na niya ang mga overseas na sangay ng grupo. Bago magkaedad ng hustong gulang, napalawak niya ang saklaw ng Yunsheng Group ng 5 beses ng higit pa. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng Yunsheng Group. Hindi na nakapagtataka kung bakit dalawang mayamang dalaga ang nagkakagusto sa kanya. Pero narinig ko, parang tumanggi siya sa dalawang mayamang babae. Narinig ko, parang para sa isang napaka-ordinaryong babae. Talagang napakatapat niya sa pag-ibig, ibang babae. Narinig ko, dahil sa bagay na ito, hindi pa niya naipamana ang posisyon bilang CEO ng pamilya Fu, at kahit naputol na ang ugnayan niya sa pamilya Fu, pagkatapos noon, paano siya pumayag sa kasunduan sa kasal? Sino ang nakakaalam? Maaaring ang pamilya Fu ang nagbigay ng pressure, o maaaring ang babaeng iyon ay hindi marunong makisama. Mr. Fu. Siya si Mr. Fu. Paano siya magiging ang bagong presidente ng Yunsheng Group? Fu Zing. Dinala ako ni Ling Yun sa handaan ng pagbabalik para magamot ang aking binti. Ngayon, nandito ka para manggulo. Hindi mo ba ako makuha, kaya sisirain mo na lang ako. Magkakilala ba tayo? Fu Zing.
Akala mo ba na dahil suot mo ang balat na ito, ay makakapasok ka na sa mataas na lipunan? Ano sa tingin mo ang lugar na ito? Dito, ay ang aming Yunsheng Group, pagtanggap sa bagong presidente. Akala mo ba ito ay isang construction site? Mga tao, halika, hulihin niyo siya para sa akin. Magandang araw, Senyorita at Seniora. Mga ginoo at ginang, ang taong ito ay isa lamang, manggagawa sa labas ng construction site, samantalang ako ay mula sa Yunsheng Group, at ang pinuno ng Departamento ng Pananaliksik sa Gamot. Pinatutunayan ko na peke ang kanyang pagkakakilanlan. Song Ling Yun. Sigurado ka bang gusto mong magpakamatay? Huwag mong isipin na dahil ang apelyido mo ay Fu, ikaw na si Boss Fu. Pare-pareho lang tayong dating magkakaklase. Ano ba talaga ang pinagmulan mo? Hindi pa ba natin alam? Tama. Isa siyang construction worker, at lagi siyang nagpapanggap na taga Yunsheng Group ng IceCam sa labas. Ang mga binti ko ay dahil sa kanya. Ako, ang ebidensya. Bay nian-nian, hindi ko talaga kayang balikan ang alaala ng 5 taon natin. Bawat minuto, bawat segundo, nakakasuka sa akin. Fu Zing, ako ang dapat nandidiri. Wala ka. Gagaling din ang mga binti ko, at ikaw, isa ka lang. Walang hiyang nakinabang sa akin ng 5 taon. Guardia, ano pang tinitingnan mo? Hulihin niyo siya para sa akin. Sino ang maglalakas loob na galawin ang lalaki ko? Sino ang maglalakas loob na galawin ang lalaki ko? Sino ang nagbigay sa inyo ng tapang para bastyusin ang fiancé ko? Fu Zing, ayos ka lang ba? Fu Zing, ikaw ang bida ngayon. Ako at si ate, dapat alagaan ka namin ng maayos. Umalis ka, Su. Boss Su. Fu Zing, paano siya magiging bagong CEO? Hindi ito posible. Hindi ito posible. 5 taon na kaming magkasama ni Fu Zing. Ano ang kanyang pagkakakilanlan? Paano ko hindi malalaman? Peke. Kaya ito. Ikaw ang bulag na si Bay Nian-Nian. Ngayon ko lang nakita. Talagang karaniwang-karaniwan. Ito ay tungkol sa akin, Fu Zing, at Ling Yun. Anong pakialam nyo dito? Anong kinalaman nito sa atin? Song Ling Yun, Bay Nian-Nian, kayong dalawa, sa pagbabalik ni Fu Zing, sa kanyang salo-salo, ano bang kalokohan ang ginawa ninyo? Naisip nyo na ba kung paano kayo mamamatay? Tama na, Siya Mo, huwag mong hayaang magalit ka. Dahil sa mga walang kwentang tao. Mr. Fu, sa wakas ay bumalik ka na. Mr. Fu, 5 taon na ang lumipas, sa wakas ay nagdesisyon ka na. Mr. Fu. Kaya, Fu Zing, siya talaga ang presidente ng Yunsheng. Iyong tagapagmana na may kayaman ng bilyon-bilyon. Nian-nian. Maniwala ka sa akin. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Bumangon muli. Fu Zing. Huwag mo akong iwan. Sinabi sa akin ng nanay ko bago siya namatay, kapag nakatagpo ka ng babaeng, gusto mong alagaan habang buhay, ibigay mo sa kanya ang pulse heiress na ito, at isuot mo sa kanya. Zing. Huwag na tayong maghiwalay muli. At ako ang babaeng walang utang na loob. Fu Zing. Fu Zing. Fu Zing. Mga tao. Hilin niyo siya palabas. Bitawan niyo. Mahal kong pamangkin, sa wakas ay nakabalik ka na.
Sa mga nakaraang taon, ako ang nag-asikaso ng pamilya. Talagang napagod ako. Maligayang pagdating sa bahay. Siya mo. Mga kabataan, hindi may iwasang magkamali. Ministro Song ay isang mahalagang tauhan ng grupo. Ang ilang mga hindi pagkakaunawaan ay madaling maayos sa pag-uusap. Pangulong Fu, tama si Mr. Fu, isa lang itong pagkakamali. Fu Zing, kakabalik mo lang, hindi mo pa alam na ngayon sa grupo. Napakakomplikado ng mga bagay-bagay. Mukhang, kailangan ka pang gabayan ni Tito. Sana yun ng mabuti. Kung hindi talaga natin malalaman kung paano bibitawan. Oo nga, Mr. Fu, ang tagal mo na kaming pinamamahalaan. Ang tagal na. Kung bigla mo kaming bibitawan, kami, bilang mga department head, sa hinaharap, sa ngayon, hindi ko alam kung sino ang pakikinggan. Hindi ko alam kung sino ang pakikinggan. Mukhang nakalimutan nyo na. Ang pamilyang Fu. Ay kanino? Lola. Matandang ginang, sa lahat ng mga taon na ito, ikaw ang nagtiyaga at nag-asikaso. Pero ngayon, ang tunay na may-ari ay bumalik na, Lola. Lola. Mga panauhin. Simula ngayon, Fu Zing, opisyal na magmamana ng lahat ng ari-arian ng pamilya Fu at magiging nag-iisang presidente ng Yuncheng Group. Mayroon bang tumututol? President Fu, maraming salamat sa inyong pagsisikap para sa grupo. Sa loob ng maraming taon, pagbalik niya. Sa kanya na ang lahat. Talagang kamangha-mangha ito, napakabata pa, ngunit namana na niya ang lahat ng ari-arian ng pamilya Fu. Tiyo. Kailan, ang mga bagay ng pamilya Fu, naging usapan ng isang aso? HMM. Tanga. Mga tao. Dalhin ninyo ang walang kwentang ito, palayasin mo siya. Huwag dungisan ang lugar ng pamilya Fu. Ginoong Fu. Tulungan mo ako, Ginoong Fu. Sino pa? Ang tutol sa pagmana ng apo ko, sa pamilya Fu. Mabuti. Mga kaibigan, ngayon ay hindi lamang ang pagbabalik ni Fu Zing, kundi ang aking kapatid na babae, ang ika-100 beses na pagpapropose kay Kuya Fu Zing. 100 beses. Talagang napakaromantiko nito. Fu Zing. Ako si Su Linzu, ang presidente ng Su Group, muling humihingi ng iyong kamay sa kasal, kung ikaw ay papayag. Handa akong ialok ang Su Group bilang dot, upang tulungan kang maabot ang tuktok ng mundo ng negosyo. Kuya Fu Zing. Ako si Susia Mo, formal na rin akong magpapakasal sa'yo. Piliin mo ako. Tiyak kong gagawin kitang pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Ate. Ang tungkol sa dot, napakakaraniwan naman. Ang mga kuya ni Fu Zing, hindi nila iniintindi iyon. Ang mahalaga kay Kuya Fu Zing ay ang sinseridad. Siya mo. Ang kasal ay isang mahalagang bagay. Ang pagsasama ng malalakas ay pinakamainam para sa negosyo ni Fu Zing. Pinakamainam na tulong. Nandito ako para tulungan ka. Ang halaga mo sa negosyo ay tiyak na mas mataas. Linzu. Siya mo. Ang pagmamahal niyo sa akin ay mananatili sa puso ni Fu Zing. Ngunit, kakatapos ko lang ng isang maling relasyon. Wala akong magawa para agad kayong mabigyan ng sagot. Ganito, sa inyo, sa relasyong ito. Walang sapat na respeto. Bigyan mo ako ng kaunting oras. Pagkatapos ng 1 buwan, ibibigay ko ang aking pangako. Sige. Tinanggihan niya sila. Dahil ba sa akin? Oo, siguradong dahil ito sa akin. Hindi niya ako makalimutan. Hinihintay pa rin niya akong bumalik. Fu Zing.
Alam ko na. Ako lang ang nasa puso mo. Hindi mo ako makalimutan. Azeng. May problema ba? Azeng. Pinapatawad na kita. Pinapatawad mo ako. Azeng. Huwag ka nang magalit. Basta gusto mo. Pwede rin akong humingi ng tawad sa'yo. Fuzing. Lahat sila ay habol lang sa pagkatao mo. Lahat sila lumalapit sa'yo, may layunin sila. Ako lang. Ako lang ang nagmamahal sa'yo ng buo, naiintindihan mo ba? Ako lang. Ikaw lang. Binibining Bay, kailangan ba kitang paalalahanan? Si Fu ay nagbigay ng 5 taon ng tapat na pagmamahal, ngunit itinapon mo siya na parang wala lang. Anong mukha mo pang masasabi na mahal mo siya? Bay nian-nian, ikaw na walang pera at kapangyarihan, kahit ang tunay na damdamin, wala ka rin. Karapat dapat ka bang ikumpara sa amin, sa pagmamahal kay Kuya Fuzing? Azing. Tayo ba, ang 5 taong relasyon na ito, ano ba ang halaga nito? Kuya Fuzing, paano mo magugustuhan ang isang pangit at mapagkunwaring palaka? Fuzing. Hahayaan mo na lang ba sila, natapak-tapakan ako ng ganito? Linzu. Siya mo. Tara na. Fuzing. Fuzing. Hindi mo dapat ginawa ito. Dapat kang humingi ng tawad sa akin. Pwede rin akong humingi ng tawad sa'yo. Fuzing. Nakakatawa talaga. Sariling gawa, sariling hirap. Ngayon nagpapanggap na malalim ang damdamin. Fuzing. Huwag kang umalis. Talagang bulag sa katotohanan. Mas mura pa sa damo ang pagmamahal na binawi. Nasa bahay na ba sila? Huwag kang mag-alala, Ginoong Fu. Ang 2 Miss Su ay nasa bahay na. Sinabi pa nilang good night sa'yo. Surprise. Kuya Fuzing, maligayang pag-uwi. Iniaalay ko ang sarili ko bilang unang regalo para sa iyo. Gusto mo ba? Hindi ba tag-init? Bawal sabihin na hindi mo gusto. Pinapanta ako ni Lola para maghatid ng dokumento. Sabay na rin. Tingnan mo ang bago kong uniforme. Kumusta? Sa pagtatapos ng tag-init, hindi ako karapat-dapat sa inyo. Hintayin ako ng 5 taon. Karapat-dapat. Kuya Fuzing. Ikaw ang pinakamahusay. Huling tag-init, bumaba ka dyan. Kung hindi, bibitawan kita. Hindi ako bababa. Hindi mo na ako pwedeng tanggihan. Napakahaba ng gabi, Kuya Fuzing. Wala ka bang nais? Ginagawa ba ito? Fuzing. Ako. Nandito ako para hanapin si Sia Mo. Ano ang ginagawa ninyo kanina, ate? Hindi ako nawawala, umuwi ka na agad. Ako ngayon ay regalo para kay Kuya Fuzing. Kailangan kong manatili dito. Hating gabi na. Ngayon. Kailangan ko ring manatili dito. Pagod na ako buong araw.
Uminom tayo ng kaunti. Sige. Siya mo. Huwag mong istorbohin si Fuzing sa kanyang pahinga, ate. Talagang nakakabwisit ka. Pia Fuzing. May bago akong natutunan para sa iyo, bagong paraan ng masahe. Subukan ko ito ngayon para sa iyo. Kailangan ni Fuzing na mag-relax, hindi magpakahirap. Katatapos lang painitin ang gatas, uminom ka ng kaunti. Kumain ng biskwit. Uminom ng gatas. Kumain ng biskwit, Linzu, huling bahagi ng tag-init, salamat sa inyo. Ang gamot na ibinigay ni Azing sa akin, lahat ay naduraj. Isa na lang ang natitirang espesyal na gamot. Anong gagawin natin? Ayos lang yan. Mahal na mahal ako ni Azing. Sigurado akong mayroon pa siya, ihahanda ulit para sa akin. Fuzing. Isang oras mo na itong ginagawa. Pagod na ang kamay mo, di ba? Ayos lang, nian-nian. Nag-aral ako at kumuha ng sertipiko bilang therapist. Profesional na ako ngayon. Huwag kang mag-alala. Siguradong gagawin ko ang lahat para makabangon ka. Si Ashen ay gumawa ng napakaraming bagay para sa akin. Sa puso niya, nandyan pa rin ako. Galit lang siya. Aayusin ko na lang ito. Nian-nian. Nasa bahay ka ba? Pupuntahan kita mamaya, Ling Yun. Pakiramdam ko. Medyo masama ang pakiramdam ko. Magpahinga muna tayo. Su Linzu. Susiya mo. Ano ngayon kung mayaman ka? Sa puso ni Fuzing. Ako pa rin ang pinakamamahal niya. Oh, tut na bata. May kailangan ka ba? Bakit ka nandito? Oy, cute. May kailangan ka ba? Bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Nasaan si Fuzing? Bakit suot mo ang damit niya? Anong nangyari sa inyo? PSSST, pasensya na. Lahat ng may isip mo, ginawa na namin. Hindi. Hindi ako naniniwala. Nasaan si Fuzing? Anong kailangan mo sa fiancé ko? Hindi ba sapat ang leksyon na natutunan mo kahapon sa bulwagan? Bumalik ka pa para maghanap ng gulo. Siya mo. Sino yan? Azing. Nandito ako para humingi ng tawad sa'yo. Patawarin mo na ako, pwede ba? Magsimula tayo ulit. Dati ikaw ang nagbibigay sa akin ng bulaklak, ngayon. Ako naman ang magbibigay sa'yo. Sino ba ang may gusto ng bulaklak mo? Hindi ako kasing baba mo. Ikaw na walang hiya, cute na walang hiya, inaakit ang boyfriend ng iba, walang kahihiyan. Ikaw. Azing. Nangako ka, naaalagaan mo ako habang buhay. Paano mo nagawa ito sa akin? Bakit hindi ko alam? Ako ang boyfriend mo. Kau.
Huwag kang lalapit sa kanya. Maniwala ka, papatayin kita. Umalis ka. Tinipon ko kayo ngayon. Para sa isang bagay. Fu Zing, aking mahal na apo, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Fu. Simula sa araw na ito, opisyal na siyang mamumuno sa Yunsheng Group at magsisilbing tagapangulo ng grupo, kasabay ng pagiging presidente, lahat ng usapin ng grupo. Siya ang may huling kapangyarihan sa pagpapasya. Naintindihan niyo ba lahat? Talagang matalino si Lola, napakahusay ni Senyorito, matagal na siyang dapat bumalik. Oo nga, sa pamumuno ni Fu Zing. Tiyak na ang Yunsheng ay aakyat pa sa mas mataas na antas, ang desisyon ng matandang ginang. Siyempre, sinusuportahan namin ito, ngunit, si Fu Zing, ang pamangkin, sa huli, 5 taon na siyang wala sa kumpanya, ang negosyo ay mabilis magbago. Pagbalik niya, agad niyang pamamahalaan ang lahat, hindi ba masyadong padalos-dalos ito? Para sa pangmatagalang pag-unlad ng grupo at ng pamilya Fu, mas mabuti siguro kung pahintulutan si Fu Zing na makasanayan ang mga pangunahing gawain. Dahan-dahan ngunit sigurado, makakabuti ito para sa lahat. Ano sa tingin nyo? May punto si Ming Yuan. Oo nga. Mas mabuti nang maging maingat, HMM. Si Fu Zing, 16 na taong gulang pa lang, ay namamahala na sa overseas branch. Ang kanyang kakayahan ay hindi ninyo dapat kinukwestiyon sa loob ng 5 taon, kung hindi dahil kay Shaolin Zhu ng pamilya Su, para magbigay suporta. Ming Yuan. Ang Yunsheng Group, ano na ang kalagayan nito dahil sa'yo? Wala ka bang ideya? Azing. Naniniwala sa iyo si Lola, Yunsheng. Responsibilidad mo ito. At ito rin ang iyong entablado. Gawin mo ito ng buong puso. Sige. Mga kasama, ako na ang bahala. Ang hinaharap ng Yunsheng ay lalo pang lalakas. Chairman, tungkol sa proyekto ng West City Development Zone, si Mr. Wang ay nais makipag-usap sa inyo agad. Bukod pa rito, paunang pagsusuri ng ulat, nasa mesa mo na. Magandang araw, Ginoong Fu. Tama. Nasaan si Song Ling yun? Nasa departamento pa rin ba siya ng R&D? Si Ministro Song. Wala na siya sa punong tanggapan. Saan ka nagpunta? Nalipat ako ng trabaho sa Heng Yuan Technology. Si Fu Ming Yuan ang General Manager, namamahala sa subsidiary. Ang bilis mo namang umalis. Mukhang matagal na silang may sabuatan. Mr. Fu, may isa pa akong sasabihin. Si Ginoong Li ng Hong Yuan Group at si Ginoong Zhao ng Wansheng International ay nag-imbita ng ilang mga direktor at nais kang imbitahan bukas na dumalo sa kanilang salo-salo. Ano sa tingin ninyo? Pumayag na kayo. Kuya Fu, ikaw ba si Fu Zing? Wang Lei. Ang tagal na nating hindi nagkita. Grabe, sino itong dalawang kasama mo? Lin Zhu, Siya Mo. Mauna na kayo sa kwarto. Ako at ang dati kong kaklase, magkukwentuhan lang sandali, sige. Pero sa pagkakataong ito, ang business gathering, lahat ng tao, andito para makilala ka. Huwag kang masyadong magtagal, Kuya Fu Zing. Huwag mo kaming paghintayin ng matagal, sige. Grabe, kaliwat kanan ang yakap, Kuya Fu, ang galing mo. Ayos na. Ayos ka rin, ang ganda ng takbo ng buhay mo. Akala ko hindi ka pupunta. Reunion ng mga kaklase ngayon. Reunion ng mga kaklase. Oo nga, ang daming magagarang bagay sa harapan. Nandyan si Nazang Tao at ang iba pa. Nandyan din si Bay Nian Nian. Wala na kaming kaugnayan. Tama na,
Huwag na nating pag-usapan. Sa loob ng 5 taon, nandito ka na rin. Makipagkita ka sa mga dating kaklase natin. Ipakita mo sa mga taong hindi naniniwala sa'yo. Sa mga walang kwentang tao, kung gaano ka nakagaling ngayon. Tara. Reunion ng mga kaklase. Talagang nagbago na ang lahat. Tara na. Wow, sino yung katabi ni Wang Lei? Ang ganda. Kaklase ba natin siya? Wang Lei, sino yan? Hindi ba natin kaklase sa universidad? Bawal magdala ng hindi kasali sa pagtitipon. Hindi mo ba alam? Syempre kaklase natin siya. Mga kaibigan, mahigit 5 taon na. Panahon na para mabigani kayo. Siya ay Fu Xing. Dumating ka na. Ano? Fu Xing. Siya pala si Fu Xing. Fu Xing, nasaan ang bagong relo ko? Ikaw ba ang nagnakaw? Sigurado akong ikaw nga. Ninakaw mo para ibenta, para sa may sakit na may bukol sa binti, para kay Bay Nian, di ba? Huwag kang magbintang ng walang basehan. Malinis ang konsensya ko. Wala akong kinuha kahit ano mula sa'yo. Ikaw na pulubi. Ano ba naman ang magnakaw ng relo para ibenta? Tama na, Zhang Tao. Klarong-klaro na nakita ko kanina na ang relo ay inilagay mo sa sarili mong bag. Nasa bag ko. Sige. Sige. Sa pagkakataong ito, sinwerte ka, pero Fu Xing. Ang tulad mong mahirap at sunod sa Niren. Karapat dapat lang na apak-apakan. Sa susunod, layuan mo ang mga gamit ko. Madumi, Zuang, madumi. Ha, sa atin pala ito, si Fu, ang dakilang mangingibig. Wang Lei. Saan mo siya nahukay? Mula sa aling construction site. Ikaw ay nagsisinungaling. Si Fu Xing na yon ay umupo. Halika. Mga dating kaklase. Ako bilang Vice-Presidente ng Dongxing Company at ng Yunsheng Group panatilihin ang relasyon ng estratehikong pakikipagtulungan. Masasabi na may kaunting tagumpay na rin. Kaya naman. Ngayon, ang lahat ng gastos sa pagtitipon ay sagot ko lahat. Tara, ang galing ni Mr. Zhang. Ito ang tunay na dignidad. Hindi nakapagtataka na kaya niyang makipag-collaborate sa mga top-tier na kumpanya gaya ng Yunsheng Group. Fu Xing. Alam mo ba ang Yunsheng Group? Siyempre, alam ko. Alam mo na, mabuti. Ang Yunsheng Group ay isa sa mga nangungunang kumpanya sa buong mundo. Sa buong buhay mo, mukhang hindi mo kayang maabot ang antas ko ngayon. Speaking of which, Fu Xing, ang 5 taon mong pagiging aso, sulit ba ito? Noong una, nagsilbi ka sa kanila na parang alipin. At isinakripisyo mo pa ang iyong kinabukasan. Pero sila, agad silang lumipat sa mga elite, magkasama na sila. Ikaw naman, sobrang papansin. Tumahimik kayo. Fu Xing, dumating ka. Alam ko na, may nararamdaman ka pa rin para sa akin. Xing. Alam ko na ang mali ko, huwag ka nang magalit. Magbati na tayo, pwede ba? By Campus Queen, nagpakita ng interes kay Fu Xing. Miss Su. Kailan darating si Mr. Fu? Hindi darating si Mr. Fu. Hindi kami maglalakas loob na kumain. Si Mr. Fu ang panauhing pandangal ngayong araw. Pero ang tagal na. Saglit lang. Tatanungin ko lang.
Nasa ordinaryong silid ako, Golden Hall, pumunta sa pagtitipon ng mga kaklase. Huwag nyo na akong hintayin, kumain na kayo muna, sabi ni Mr. Fu. Nasa ordinaryong kwarto siya, sa hall ng kayamanan at kasaganaan. Pumunta sa pagtitipon ng mga kaklase. Kumain na muna tayo. Reunion ng mga kaklase ni Mr. Fu. Kailangan nating pumunta. Mag-toast tayo. Oo. Tama ang sabi ni Mr. Lee. Kailangan nating ipakita ang ating sinseridad. Personal nating imbitahin si Mr. Fu. Tara na. Ayos ka, Fuzing. Nagawa mong sinian-nian. Ang unang lumapit sa'yo para magbati, mukhang ikaw na itong matagal ng sunod sa Niren. Sa wakas ay nagkaroon na ng lakas ng loob. Alam mo na, kung paano gamitin ang pa-hard to get na taktika. Dati para kang alipin. Ngayon, nagpapakita na siya ng kayabangan. Mukhang hindi nasayang ang 5 taon niya sa construction site. Lumakas ang kapal ng mukha niya. Nian-nian, tandaan mo ito. Huwag kang magpapaloko sa mga pakulo niya. May utang siya sa'yo. Dapat kang maging matatag. Tumahimik kayong lahat. Si Fuzing ay matagal nang hindi, katulad ng dati. Ngayon, hindi lang siya matagumpay sa kanyang karera, kundi may 2 pa siyang kasintahan. Pareho silang mga anak ng bilyonaryo. Mas magaling siya ng daan-daang beses kaysa sa iba. 2 girlfriend. Dalawang anak ng mayamang pamilya. Wang Lei. Pagbubuhat mo ng mga bricks, nasira ba ang utak mo? Siya lang. Isang naging 5 taon kang naging sunod sa Niren na pulubi, tapos sasabihin mo pang matagumpay ka sa trabaho, nanghiram ka lang naman ng damit. Ano bang pinapakita mo dito? Wang Lei, dati kang nakikiusap kay Kuya Tao para sa tulong, ngayon tinutulungan mo pang magyabang ang apelyidong Fu. Ang lakas ng loob mong magpatong ng kamay sa mesa sa harap ni Taoge. Hindi ka ba nasisiraan ng ulo? By nian-nian, tingnan mo, si Fu, para lang, magpanggap sa harap mo. Pati si Wang Lei ay naloko na niya. Wang Lei, kung tutulungan mo siya, magpasimuno ka. Magtapang ka sa akin. Kung ganun, kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan. Anong ibig mong sabihin? Wala akong ibig sabihin. Kayong dalawa, talagang pinasama niyo ang araw ko ngayon. Fuzing, Wang Lei. Dahil pareho tayong mga dating kaklase, bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon na humingi ng tawad. Ngayon, lumuhad. Tagayan mo ako. Pwede kong isipin na walang nangyari. Kung hindi, alam nyo ang gagawin ko. Si Kuya Tao bilang vice-presidente ng Dongxing Group sa Yunsheng Group, pwede rin makipag-usap. Kung gusto mo pang manatili sa Heishi, maging maingat ka sa kilos mo. Kuya Tao, ako ang walang preno magsalita, wala itong kinalaman kay Fuzing. Iinom ako para kay Fuzing. Zhang Tao. Ilang taon na tayong hindi nagkita, ang dumi pa rin ng bibig mo. Kaibigan ko, hindi mo ako kayang sermonan. Fuzing. Binibigyan kita ng mukha pero ayaw mo, sige. Ngayon, kung hindi mo ako bibigyan, lumuhad at humingi ng tawad, pinapangako ko, sa buong buhay mo, hindi ka makakahanap ng trabaho. Anong kalokohan ito? Nagpapanggap ka sa harap ko. Sa antas mo. Hindi ka karapat dapat magdala ng sapatos ko. Gusto mo pang ako ang humingi ng tawad sa'yo. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakabangon. Si Chairman Lee ng Hongyuan Group at si President Zhao ng Wansheng International, nandito sila para sa Mr. Fu, isang tagay para sa inyo. Sa wakas, natagpuan na namin kayo. Sino po si Mr. Fu? 5 taon nang hindi nagpapakita si Mr. Fu. Ito. Oo, naririnig lang natin ang pangalan niya. Hindi pa natin siya nakikita. Paano kung magkamali tayo ng pagkilala? Nakakahiya naman. Oo nga. Vice-presidente. Ako nga, ang vice-presidente ng aming kumpanya. At saka, ako rin ay kasosyo ng Yunsheng Group. Baka naman, sila ay pumunta para sa akin. Mga boss. Ang vice president dito, isa lang. Siya lang ito. Ako
Ako nga, kayong dalawang boss, na nag-abala pang pumunta, talagang nagbigay ng karangalan dito. Nakakahiya naman sa ilalim. Siya si Ginoong Fu. Parang hindi naman siya. Malayo ang datingan. Ang tangkad niya. Ang itsura niya. Parang hindi tugma. Narinig ko si Ginoong Fu, napakakisig. Ginoong Fu. Ginoong Lee, hindi ko akalaing kilala ako ni Ginoong Fu noong nakaraang 2 taon sa isang business summit. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makita kayo mula sa malayo. Nandoon din si Mr. Zhao sa summit. Oo, siya nga. Oo, tama, Mr. Fu. Matagal ko na kayong hinahangaan. Ang proyekto namin sa Hongyuan. Pakitingnan po. Oo. At kami rin. Ang pakikipagtulungan ng Wansheng. Mr. Fu. Sanay, bigyan mo kami ng suporta. Tara. Kayong dalawang boss. Masyado kayong magalang. Simula ngayon, tayo na, ang magiging isang pamilya. Kailangan nating magtulungan. Sige, iinom ako. Kayo, bahala na. Fu Zing. Bakit ka tumatawa? Ano? Fu Zing. Anong ginagawa nyo? Oy. Ang saya naman dito. Sino bang sinasamba nyo? Nako, mali pala ang tao. Miss Su, pangalawang anak. Tayo ang dapat magbigay galang kay Mr. Fu, pero hindi namin alam na may nagpapanggap bilang si Mr. Fu. Umalis ka. Fu Zing, ayos ka lang ba? Bakit ang tagal mo? Walang problema. Nakakita lang ako ng mga dating kaklase, nakipagkwentuhan lang ng kaunti, natagalan. Kuya Fu Zing, nag-antay kami sayo, nagutom na kami. Kasama mo ang mga ito, ano bang dapat pag-usapan? Oo nga naman. Lahat tayo, matagal nang hindi, mga simpleng estudyante sa universidad, wala rin namang masyadong mapag-usapan, kayong dalawang anak mayaman. Nagkataon pang interesado kay Fu Zing. Ginoong Fu, pasensya na po talaga, kami pong grupo, ay hindi nakakita ng tama. Ngayon pa lang tayo nagkita. Normal lang na hindi nyo ako kilala, walang problema. Ano ang pangalan mo? Ang lakas ng loob mong magpanggap bilang si Ginoong Fu. Ako si Zhang Tao. Ako ang vice-presidente ng kumpanya. Paano magiging si Ginoong Fu si Fu Zing? Ano bang tingin mo sa sarili mo? Ang lakas ng loob mong questionin si Ginoong Fu. Siya ay presidente ng Yunsheng Group, ang panganay na anak ng pamilya Fu. Ginoong Fu, pasensya na po at hindi namin kayo nakilala. Ganito na lang, ang gastos para sa inyong reunion ngayon. Kami na ang sisigot, kami na ang bahala. Oo, nasaan ang waiter? Dalhin agad ang pinakamagandang alak. Hindi na kailangan. Ko, isang mahirap na aso. Paano ako bagay na makisalo sa kanila sa hapag? Sandali lang. Ang ibig sabihin nito, may taong nagpaabala sa presidente ng Yunsheng, ang nakatatandang anak ng pamilya Fu, ang ating fiancé, ay napahiya. Hindi ito kasalanan natin. Lahat ito gawa ni Zhang Tao. Siya ang bulag. Nagalit kay Mr. Fu. Oo nga. Nagpapanggap na malakas. Nadamay tuloy tayo. O hindi Mr. Fu. Magkakaklase tayo dati. Nagbibiro lang kami. Huwag mo sanang seryosohin. Patawarin mo ako. Nagbibiro lang ako. Oo, tama. Ako ay. Nagbibiro lang ako. Sige. Sundin natin ang gusto mo. Anong ibig mong sabihin? Ginawa mo akong hindi masaya ngayon. Lumuhad ka at magbigay galang sa akin. Ginoo Fu. Hindi ba ito? Masyadong nakakahiya. Alam mo rin naman na ganito, pinapahiya mo ako. Kung ganun, sa harap ko, ano ang pinapakita mo? Mr. Fu, luluhod ako. Humihingi ako ng tawad.
Payaso. Wang Lei, ang lugar na ito ay sobrang nakakainip. Sumama ka sa akin. Magpalat tayo ng lugar. Sige. Azeng, ayoko rin dito. Saan mo kami dadalhin? Kung saan mo gusto, doon tayo. Tapos na, tapos na. Lahat kasalanan ni Zhang Tao na napaka-cute. Nagalit siya kay Boss Fu. Anong gagawin natin? Wala nang kain-kain. Umalis na tayo. Huwag tayong madamay. Tara na. Wow! Wang Lei, dadalin kita sa ibang restaurant, HMM. Ang lasa roon ay talagang pambihira. Mas maganda kaysa dito, Azeng. Zeng. Hindi mo pa rin ina-add ang friend ko. Bilisan mo at i-add mo na siya. Kung hindi, gusto mong makipag-ugnayan sa akin, hindi mo ako makokontak, Miss Bai. Kung may hiya tayo, umalis ka na lang. Huwag mong dudumihan ang sasakyan namin. Zing. Hindi mo pa rin ba ako pinapatawad? Bakit kahit isang tingin, ayaw mo? Tumabi ka. Mr. Fu, sandali lang. Ako'y isang hanggal na hindi nakilala ang iyong kadakilaan. Luluhod ako at hihingi ng tawad. Ang pakikipagtulungan sa Yunsheng ay nakuha ko sa pagmamakaawa. Ginamit ko ang lahat ng aking ari-arian para makuha ito. Ginoong Fu, tingnan ninyo. Ang pakikipagtulungan na ito, pakikipagtulungan. Anong pakikipagtulungan? May pakikipagtulungan ba tayo? Ginoo Fu, ako. Azing. Totoo, gusto ko talagang makipag-ayos sa'yo. Alam ko sa puso mo, may lugar pa ako. Tama ba? Tapos na ang lahat. Ang bibig ko. Ang binti ko. Ang binti ko. Linzu, ano ba ang ipapakita mo sa akin? Ang misteryoso naman. Maligayang kaarawan. Nakalimutan ko na, ngayon pala ang kaarawan ko, sabi ng tatay ko. Ang mga lalaki, katulad din ng mga babae, mahilig ang lahat sa romantiko. Hindi ko akalain na magpapaputok siya ng fireworks para sa isang lalaki. Fu Zing. Handa ka bang maging parte ng pamilya ko? Linzu. Ako. Ate, nandaya ka. Sabi mo patas na kompetisyon. Paano mo nagawa sa likod ko, kasama si Kuya Fu Zing, na manood ng mga paputok dito? Pero, maganda rin naman ang mga paputok. Basta kasama si Kuya Fu Zing, basta gusto mo. Fu Zing, humiling ka. Sige. Sana ako ay makasama ang mahal ko, magpakailanman. Maligayang kaarawan. Pinakagusto ko ang tsokolate. Gusto ko yung tsokolate. Gusto ko rin ng mangga. Sige. Hati tayo. Kain na. Pasok. Nalaman na ni Mr. Fu. Yung sinasabi mong si Zhang Tao, tinatawag na proyekto kasama ang Yunsheng. Talagang maraming paglabag ang nangyari, pero karamihan ay ginawa ng General Manager na si Fu Mingyuan sa ilalim ng kanyang subsidiary company. Ang mga paglabag na ito, nilampasan ang proseso ng pag-aproba ng headquarters. Ito ang paunang ebidensya. Tama nga. Isang ipis ang umakyat sa ibabaw. Ipinapakita nito ang sulok ay nagkaroon na ng pugad.
Ang iyong tiyo nitong mga taon, hindi tumigil sa pagpapalakas ng kanyang network. Kuya Fuzing. Ipinagkatiwala na ni Lola sa akin ang pamamahala sa Night Owl Hall. Gusto mo ba? Nadurugin ko. Ang mga ipis na ito isa-isa. Hindi mo kailangang marumihan ng iyong mga kamay. Assistant Shu, ipaalam mo na. Simula ngayon, ang punong tanggapan ng grupo ay magtatatag ng espesyal na audit team para sa mga kumpanya at mga proyekto ni Fu Mingyuan na sumasailalim sa kanya. Walang kahit isang langaw ang makakalusot. Siya si Fu. Aayusin ko agad ito. Dito na ang magiging pwesto mo. Araw-araw, mag-aayos ka ng mga dokumento, magiging alalay ka. Ginamit ko ang lahat ng koneksyon ko para makiusap kay Fu Mingyuan. Nian, pahalagahan mo ito. Ling Yun. Inalagaan ako ni Fuzing ng 5 taon. Hindi niya ako kailanman pinatrabaho. At ang aking mga binti, hindi pa rin lubos na gumagaling. Laging si Fuzing. No, alam mo bang siya ay isang dakilang ginoo? Ayaw mo na namang bitawan, hindi ba? Hindi. Ling Yun, ikaw ang pinakamahal ko. Tama na. Ayaw kang pagtrabahuhin ni Fuzing, dahil iniisip niya na, isa kang alagang ibon sa hawla. Pinapatrabaho kita dahil para ito sa kabutihan mo. Huwag kang masyadong maarte araw-araw. Fuzing. Hindi niya ako kailanman pinilit ng ganito. Palagi lang siyang nag-aalala na mapagod ako. Fuzing. Iniimbestigahan mo ako. Akala mo ba ikaw na ang may-ari ng pamilya Fu? Gusto mo ba akong pabagsakin? Anaginip. Ang kanyang pinakamalaking sandigan, hindi ba ang pamilya Su? Yung 2 babae, talagang matalino si Ginoong Fu. Si Su Linzu at Su Shama. Sila ang kanyang kaliwat kanang kamay. Para labanan si Fuzing, kailangan muna nating putulin ang kanyang mga kanang kamay. Tama. Basta mapabagsak ang Su Group, tingnan natin kung paano pa sila makakatulong. Puntahan mo si Su Shenbang. Nasa Su Group siya. Hindi rin siya maganda ang kalagayan doon. Oo. Si Su Linzu na batang babae. Nakaupo sa posisyon ng presidente. Talagang iniisip niya na kaya niyang kontrolin ang lahat. Ako ang kanyang tiyo. Nagtago lang ako ng kaunting pondo. Siya ay talagang, ni hindi mo man lang ako binigyan ng kaunting konsiderasyon. Manager Su, kailangan nating mag-isip ng paraan. Kung magpapatuloy ito, ang Su Group ay mawawalan ng lugar para sa'yo. Hello. Pasensya na, Mr. Su. Ako si Song Ling Yun. Ayon sa ulat, ibinunyag na ang Su Group ay nagkaroon ng pagtagas ng core technology. Ngayong araw, pagbukas ng stock price, biglang bumagsak ng 30%. Patuloy naming susubaybayan ang balita. Mr. Su, ang krisis na kinakaharap ng Su Group, paano ninyo balak harapin ito? Ginoo Su, pakisagot ng direkta, tungkol sa iskandalong ito ng grupo. Su Linzu, ang paglabas ng core technology ng grupo, pagbagsak ng stock price, malaking pagkalugi, bilang CEO. Hindi maiiwasan ang sisi, kailangang agad magbitiw sa tungkulin, para mabigyan ng paliwanag ang lahat ng mga stockholder. Tama, Su Linzu, kritikal ang sitwasyon. Kailangan mong akuin ang buong responsibilidad. Ang 100 taong pundasyon ng pamilya Su, hindi pwedeng masira sa iyong mga kamay. Su Shenbang, ikaw na, traidor na tao. Hindi kaya ikaw ang may kagagawan nito? Ano ang sinasabi mo? Sinasabi ko na ikaw ang magnanakaw na sumisigaw ng magnanakaw. Traidor. Su Siamo. Ako ang iyong tiyo. Paano mo nagawang bastyusan ako? Sinabi mong ako'y isang magnanakaw. May ebidensya ka ba? Walang ebidensya. Parang nag-aakusa ka ng walang basehan. Ikaw, siya mo. Umupo ka. Ate, umupo. Tiyo. Ang pinagmulan ng pagtagas ng teknolohiya, hindi pa natutukoy. Ikaw naman, masyado kang nagmamadali. Tukuyin muna.
Hindi pa nga alam kung saan ito tumagas. Paano mo ito iimbestigahan? Ang pinakamahalaga ngayon, sino ang mananagot? At magbibigay ng paliwanag sa lahat, ikaw bilang Chief Executive Officer. Ang responsibilidad na ito, hindi mo ba tatanggapin? Sino ang tatanggap? Tama, Su Linzu. Kailangan mong managot. Magbitiw ka na, Su Linzu. Ang pinakamainam na paraan ngayon, ay ipasa ang pamamahala sa kumpanya, kay Direktor Su Shenbang. Si Direktor Su Shenbang, ang magiging bagong presidente. Tumututol ako, hindi ako sang-ayon na bumaba si Mr. Su. Sige na. Kalma lang kayo. Sa tingin ko, bakit hindi tayo magbotohan? Linzu. Ano sa tingin mo? Pwede rin. Sige. Mga miyembro ng board ay sa iskandalo ng paglabas ng core technology. Lahat ay sumang-ayon na si Pangulong Su Linzu ay magbibitiw sa tungkulin. Itaas ang kamay. Tingnan mo. Karamihan ng mga direktor, gusto nilang magbitiw ka sa tungkulin, Su Linzu. Natalo ka na. Habang nandito ako, hindi siya matatalo. Fu Zing. Anong ginagawa mo rito? Ako ay nandito. Siyempre, para dumalo sa pulong ng board. Ako si Fu Zing. Kinakatawan ko ang pamilya Fu. Sinusuportahan ko si Su Linzu. Mukhang magiging mahirap ito. Fu Zing. Ito ay atin. Lupon ng mga direktor ng Su, hindi sa pamilya Fu. Tama. Ito ay usapin ng Su Group, panloob na usapin. Mr. Fu, bilang isang tagalabas, mas mabuti pang huwag. Hindi magandang makialam ng basta-basta. Sino ang nagsabing si Fu Zing ay ibang tao? Huwag niyong kalimutan. Siya ang magiging manugang ng pamilya Su. Manugang. Nag-propose kayo ng 100 beses. Naging usap-usapan. Naging matagumpay ba, ni hindi siya makapagbigay ng opinyon? Akala mo pa, na talagang pakakasalan ka niya? Fu Zing. Nagpunta ka mag-isa, sa board meeting ng Su Group. Tama ba, na gusto mong gamitin ang magkapatid na iyon, para kontrolin ang pamilya Su? Su Shenbang. Ano bang pinagsasasabi mo? Su Shenbang. Kung ano-ano na lang ang sinasabi mo. Kala mo ba hindi kita kayang parusahan? Tama na. Kalma lang. Iwan niyo na sa akin ang natitira. Sige. Dahil gusto niyo ng pahayag mula sa akin, ngayong araw, magbibigay ako ng pahayag. Ako si Fu Zing. Ang magiging manugang ng pamilya Su. Ang tungkol sa Su Group. Tungkol ito sa akin, si Fu Zing. Kung sino man ang magtatangkang alisin si Su Linzu sa kanyang posisyon, ay parang inaalis na rin ako, si Fu Zing. Mga kasama, naiintindihan ba ninyo? Si boss ko talaga, napakaastig. Fu Zing. Sino ba ang hindi marunong magsalita ng puro salita lang? Pero ang pagtagas ng pangunahing teknolohiya, ang responsibilidad na ito, si Su Linzu bilang presidente. Kailangang managot. Pero paano kung sabihin ko, ang tunay na salarin sa pagtagas ng teknolohiya, nahanap ko na. Anong sabi mo? Talagang si Su Shenbang. Talagang traidor. Nakikipagsabuatan sa iba, napakawalang hiya. Tama nga ako. Su Shenbang, sino? Sino ang nag-utos sa'yo na gawin ito? Si Song Ling yun. Sabi niya,
Ang malaking boss ng Yunsheng Group ang sumusuporta sa akin para kontrolin ang pamilya Su, basta ibigay ko ang core technology. Nangako rin sila na ibibigay nila sa akin ang shares ng Yunsheng Group. Anong klaseng traidor ka naman? Hulihin si Su Shenbang. At si Song Lingyun, walang tigil sa pagtalon. Si Fu Mingyuan ang nagtatago sa likod. Malinaw na gusto niyang hintayin ang So Corporation na bumagsak ang presyo ng stock para makabili siya sa mababang halaga. Yang si Song Lingyun. Parang isang nakakainis na surut. Ate, ang paglilinis sa loob ng kumpanya, nakasalalay sa iyo, tungkol naman sa salot na iyon. Ako na ang bahala sa kanya. Siguradong pagsisisihan niya ang pagdating sa mundong ito. Ako naman ay pupunta upang makita ang aking tiyo. Bisitahin siya sa kanyang pinamumuguran ng mga salot. Narinig mo na ba? Biglang nagpadala ang headquarters ng mga tao para sa biglaang inspection. Si General Manager Fu Mingyuan at ang kanyang mga tauhan kaninang umaga ay dinala ang ilang tao. Mga kasama. Ako ang presidente ng Yunsheng Group, Fu Zing. Simula ngayon, ang sangay ng Heng Yuan Technology ay direktang pamamahalaan ng punong tanggapan ng grupo. Simula ngayon, kanselado ang lahat, hindi makatwirang regulasyon, suriin ang lahat ng mga paglabag, lahat ng sahod ng mga empleyado, kasama ang General Manager, ayon sa pamantayan ng punong tanggapan, muling suriin. Wow, ang galing, mabuhay ang presidente. Dumating na siya. Dahil sa akin siya dumating. Oo. Alam niyang nahihirapan ako dito, kaya binago niya ang mga patakaran. Talagang iniisip pa rin niya ako. Ginoong Fu, dumating na si Miss Xia Mo. Hintayin mo sa opisina. Sabi nila may nahanap na. Mahalagang impormasyon. Azeng. Huwag kang umalis. Nakikiusap ako, pakiusap, tulungan mo ako, ang aking binti. Ang sakit ng aking binti. Sabi ng doktor wala ng espesyal na gamot, baka hindi na ako makakatayo muli. Sa loob ng 5 taon, ng ating samahan, tulungan mo naman ako. Matagal ko nang ibinigay sa iyo ang gamot. Pero ikaw mismo ang some-iron nito, ginawa ko na ang lahat para sa iyo, matagal ko nang ginawa ang lahat ng makakaya ko. Azeng, alam kong nagkamali ako. Huwag mo akong iwan. Kung may problema, hanapin mo si Song Lingyun. Walang utang na loob. Kung gusto mong umarte. Kaya hihilingin ko sa'yo na magpakitang gilas. Lingyun, sumayaw ka rin. Ate, mga lalaking modelo sila. Ako'y isang mataas na opisyal sa negosyo. Paano ako makikisayaw sa kanila, hindi ba? Anong pinapakitang malinis ka? Sabi kong tumalon ka, tumalon ka. Hindi ka ba tatalon? Tatalon ka ba o hindi? Tatalon ako, ate, tatalon ako. Ate Zhang, dinala ng pamilya Su. Pamilya Su. Ano ito? Hindi ko alam, pero sabi ng pamilya Su, tungkol daw ito kay Song Lingyun. Song Lingyun. Song Lingyun. Lumabas kayong lahat. Ikaw, manatili ka. Ang matandang matabang babae na ito, hindi ba sila maglalambingan dito?
Mahal. Umalis na ang mga tao, tayo na lang ang natira. Mahal. Anong ginagawa mo? Anong nangyari? Song Ling yun. Akala mo tatlo akong tao, di ba? Akala mo tao ako, di ba? Sino siya? Sabihin mo sa akin. Asawa. Asawa, nagkamali ako. Wala akong kinalaman dito. Siya ang unang nangakit sa akin. Nakita niya na may pera at kapangyarihan ako, kaya hindi niya ako tinigilan. Mrs., nangangako ako. Ikaw lang ang mahal ko. Mrs., maniwala ka sa akin. Hindi ko na uulitin ito. Tatanungin kita, sino siya? Bye. Bye nian. Bumangon ka. Sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Saan? Siyempre hahanapin natin yung cute na yun, Tara. Sino sa inyo si Bay Nian? Lumabas ka. Ako. Hindi ko inakala na ang babaeng ito ay naka-wheelchair, pero kaya pa rin niyang agawin ang asawa ng iba. Matagal ko nang hinala na may espesyal na relasyon sila ni Manager Song. Hindi na pangkaraniwan. Kung hindi, paano naman ang Yunsheng Group magpapapasok ng isang may kapansanan para magtrabaho? Ate, tingnan mo, parang aso laban sa aso, puro balahibo. Ang galing. Tama na siguro ito. Masamang tingnan kung masyadong palakihin. Tama ang sinabi ni Fuzing. Huwag na nating hayaang may masaktan. Makakaapekto rin ito sa kumpanya. Ito ang sinasabing, ang masama, may sariling kaparusahan. Huwag kang mag-alala. Walang masamang mangyayari. By Nian L. Ikaw, maliit na cute. Bulok na ang mga binti mo. Masama na ang puso mo. Ang lakas pa ng loob mong akitin ang lalaki ko. Tingnan natin ngayon kung paano ko sisirain ang mukha mo. Ano ang sinabi mo? Ang lalaki mo. Si Song Ling yun. Ano ba talaga ang nangyayari? Mrs. Siya ay isang walang hiyang kaakit-akit. Siya ang nagpilit sa akin at nagpakita ng pag-ibig. Niloko lang niya ako. Asawa. Song Ling yun. Ikaw ay kasal na. Ikaw ay kasal na. Ikaw na cute. Talagang hindi ko inakala. Palaging nagpapanggap na mataas. Yun pala ay cute. Ano naman kung may kapansanan? Nang aakit pa rin ng asawa ng iba. Talagang nararapat lang. Si Secretary Song, nangaliwa habang kasal, talagang walang kwenta. Hindi totoo. Hindi ako ang cute. Song Ling yun. Nagsisinungaling ka. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang laging nangungulit sa akin. Tumahimik ka. Paano kita magugustuhan na isang inutil ka? Ginawa ko lang ito dahil sa lahat, dahil magkaklase naman tayo dati. Tinulungan lang kita, okay. Ikaw na cute na bata, ang lakas ng loob mong magdahilan. Tingnan mo ngayon, paano ko sisirain ang mukha mo? Bitawan mo ako. Saklolo. Saklolo. Tama na. Fuzing. Nandito ba siya para iligtas ako? Tama na. Mr. Fu, dumating ka sa tamang oras ngayon. Ang empleyado mo ay inaakit ang asawa ko. Ang empleyado mo ay inaakit ang asawa ko. Ngayon, kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag, hindi matatapos ang usapang ito. Paliwanag. Ate Zhang. Totoo bang tulad ng sinabi ng asawa mo mismo? Napaka-inosente ba? Ha, anong ibig mong sabihin? Magsabi ka ng totoo. Ayoko sanang makialam sa bagay na ito. Pero sa pagkakaalam ko, ang asawa mo at si Bay Nian ay magkasintahan na 5 taon na ang nakalipas. Ano? 5 taon na ang nakalipas. Naaksidente ako at naparalisa. Pero may isang tao na biglang naglaho. Si Fu Zing. Siya ang nag-alaga sa akin ng 5 taon. Kamakailan lang, gumaling na ang mga binti ko. Ngayon, ikaw naman ang lumapit para makipagbalikan. Song Ling yun. Para sa'yo. Iniwan ko ang pag-aalaga sa akin ng 5 taon, ni Fuzing na tunay na nagmamalasakit sa akin. Paano mo nagawang tratuhin ako ng ganito? Bay Nian yan. Ang mga bagay ninyo, huwag ninyo akong idamay. Ate Zhang. Sa totoo lang, pareho silang nagkasundo. Pareho silang pumayag, pero hindi na dapat pakialaman ng asawa mo. Siya na mismo ang naglinis ng pangalan niya.
Mga lalaking manloloko at babaeng walang hiya, talagang bagay kayo. Ay, isang manloloko, isang tumakas, karapat-dapat lang. Song Ling yun. Niloko mo ako. Mrs., hindi ganito ang nangyari. Si Fu Zing, may galit siya sa akin. Kaya sinadya niyang sabihin yon. Inaakusahan ako ng mali. Ginang Zhang, ang asawa mo ay hindi lang ang mga dakilang tagumpay na ito, tama. Halimbawa, ang kanyang kahanga-hangang 8 kasal. Ano? 8. 8 kasal. Ginang Zhang, baka hindi mo pa alam. Ang asawa mo ay isang tunay na noble mula sa 8 pamilya. Nagulat ka ba? Ang asawa mo ay tunay na hari ng palamunin. Ang ginagawa niya ay maghanap ng mga mayamang babae para lokohin sa kasal. Sa loob ng 5 taon, 8 beses siyang nag-divorce. Ang dahilan ay para lokohin kayo, ang mga ari-arian ng mga mayamang babae. Kalokohan. Ate Zhang. Si Fu Zing, naiinggit siya sa akin, kaya sinisiraan niya ako. Ate Zhang, paniwalaan mo ako, pwede ba? Lumayas ka, Song Ling yun. Ikaw na walang kwentang tao, mas magaling ka pa sa akin. Hintayin mo lang. Palalayasin kita, ni 5, hindi kita bibigyan. Fu Zing. Ikaw ang may gawa ng lahat ng ito, Song Ling yun. Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng ito. Ang iyong pribadong buhay, wala akong pakialam. Ngunit, inilaan mo ang pondo ng kumpanya, nakipagsabuatan kay Su Shenbang, ibinunyag ang mga teknolohiya ng Su Group, mga ebidensya ng pangunahing teknolohiya. Nasa akin din, ano? Aking ipinapahayag. Simula ngayon, tinanggal si Song Ling yun sa Yunsheng Group at mga subsidiary nito. Lahat ng posisyon ay ililipat sa mga autoridad at paparusahan ng mahigpit. Sandali. Fu Zing, hindi. Ginoong Fu, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Nakikiusap ako sa'yo. Si Fu Mingyuan ang may kasalanan. Siya ang pumilit sa akin na gawin ito. Kailangan mo lang ulit. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Pagkatapos ng salo-salo, binigyan na kita ng pagkakataon. Pero ngayon, lahat ng ito, ikaw ang may kagagawan. Fu Zing. Ayaw mo ba akong mabuhay? Kung ganun, sabay tayong mamatay. Tutal ngayon, wala na akong kahit ano. Sumama ka na lang sa akin, sa impyerno. Bilisan mo. Terra, dali. Song Ling yun. Anong gagawin mo? Fu Zing. Mamatay ka na. Siya mo, hindi. Siya mo. Ang galing. Sa wakas, nabawasan na ng isa, yung agaw-agaw kay Azing na malanding babae. Buti nga. Bakit hindi na lang itong dalawang magkapatid, sabay na lang patumbahin? Siya mo. Kaya mo yan, siya mo. Huling bahagi ng tag-init. Emergency. Yunsheng Branch. Bilisan mo. Kuya Fu. Ikaw. Huwag mong kalimutan. Ako ang iyong fiancé. Huling tag-init. Dok, kumusta na po ang kapatid ko? Majay gising pa ba siya? Depende na yan sa kanya. Ngayong araw, kung hindi lang talaga si Siya Mo, na nagbuwis ng buhay para saluhin ang bala, ang aking Azing. Nasaan si Song Ling yun? Ang cute na iyon. Nahuli na ba siya? Kaka-rating lang ng balita mula kay matandang babae. Nahuli na si Song Ling yun. Dinadala na siya ngayon. Ang utang na ito. Siguradong sisingilin ko siya. 100 beses, 1000 beses ang kabayaran. Matandang ginang. Nagkamali po ako. Aaminin ko na ang lahat. Sige, sabihin mo, sino ang nag-utos sa'yo na gawin ito?
Sasabihin ko, aaminin ko na ang lahat. Oo. Si Fuming Yuan. Si Fuming Yuan ang nag-utos sa akin na gawin ito. Kasama ang paglabas ng mga pangunahing lihim ng pamilya Su, at lahat ng mga pagtatangka na patayin si Boss Fu. Si Fuming Yuan ang nag-utos sa akin na gawin ito. Matanda. Patawarin mo ako. Ako'y alipin lamang ni Fuming Yuan. Isa lang akong aso niya. Fuming Yuan. Itong traidor na hayop. Mga tao. Nasa. Agad na dalhin si Fuming Yuan sa akin. Tipunin ang lahat ng mga pangunahing miyembro ng pamilya Fu. Magpupulong ako para sa hukuman ng pamilya Fu. Oo. Dalhin siya. Inamin na ni Song ang lahat. May gusto ka pa bang sabihin? Matanda. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan. Nakipagsabuatan ka sa iba para patayin ang pamangkin mo. Pagnanakaw ng mana. May mga saksi at ebidensya. Hindi mo ba naiintindihan? Matandang ginang, pinsang buo. Nagkamali ako. Pamilya tayo. Kahit mabali ang buto, magkadugtong pa rin ang litid. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Isang pamilya. Ang pamilya Fu ay hindi tatanggap ng isang traidor na katulad mo. Ipatupad ang parusa ng pamilya. Simula ngayon. Tatanggalin si Fuming Yuan sa lahat ng kanyang mga posisyon sa pamilya Fu. Lahat ng ari-arian sa kanyang pangalan, kukunin ng kumpanya. Itapon siya palabas. Huwag na siyang papasukin muli sa pintuan ng pamilya Fu. Napanatili na. Ang presyo ng stock ng Su Group, talagang napanatili na. Fu Zing. Paano mo nagawa ito? Ito ang tinatawag na pag-aalis ng ugat ng problema. Natanggal na ang pinagmulan ng krisis. Kasabay nito, na-expose din si Fuming Yuan at ang kanilang mga krimen. Ang pamilihan ay natural na muling magkakaroon ng tiwala sa Su Group. Malalim ang pundasyon ng Su Group. Ang ganitong unos ay hindi kayang palubugin ang barko. Fu Zing. Salamat sa'yo. Ha, sa totoo lang. Mr. Fu, Miss Su. Nagising na si Second Miss. Anong sabi mo? Nagising na si Second Miss. Siya mo, kumusta ang pakiramdam mo? Mabuti na lang at malakas ang kapalaran ko. Tingnan mo. Masakit pa rin ba? Katapusan ng tag-init, talagang natakot mo si ate. Walang malaking problema, kaunting sakit lang. Walang dapat ikabahala, natakot mo si Lola. Azeng, sa nangyari? Dapat ka nang mag-mature. Pamilya Fu, ikaw lang ang nag-iisang anak. Ang pagpapatuloy ng lahi ay mahalaga. Ang pagiging pabaya mo, anong klaseng asal yan? Sa totoo lang, ako, dahil hindi mo mapili sa pagitan ni Lin Zhu at Xia Mo. Hindi ka makapagdesisyon. Ipaubaya na lang natin sa tadhana. Mamaya gabi, ikaw ang pipili. Mamaya gabi, ikaw ang pipili. Kung sino ang mapili, siya ang magiging kasama mo ngayong gabi. Pagkatapos ng kasal na lang natin pag-usapan, Lola. Para kay Lin Zhu at Xia Mo ito, napaka hindi patas nito. Sige, desisyon na yan. Sa plato, ay dalawang magkaparehong jade pendant, may nakaukit na dalawang pangalan. Kung sino ang mabunot mo, siya ang magiging asawa mo. Ako, Lola. Ang jade pendant na ito ay, sandali lang. Lin Zhu at Xia Mo. Kayo ba ay? Lola. Sa tingin ko. Pwede rin namang huwag piliin si Fu Zing. Handa kaming bigyan siya ng oras. Tama po, Lola. Kami. Ayaw din naming bigyan ng pressure si Kuya Fu Zing. Sige, mabuting bata.
Isa lang ang pwede mong piliin. Huwag mong sayangin ang oras ng iba. Lola. Bigyan mo ako ng 3 araw. Magdaraos ako ng proposal sa Cloud Peak para magdesisyon. Sa oras na iyon, malalaman ninyo. Ginoong Wang. Matagal ko nang pinamamahalaan ang pamilya Fu. Kalahati ng mga tao ay nasa panig ko na. Basta't susuportahan mo ako. Kapag nabawi ko ang pamilya Fu, ibibigay ko sa iyo ang 30% ng ari-arian. Paano kita susuportahan? Kailangan kong tulungan mo ako na gumawa ng isang perpektong plano, pagpas lang. Binibining Bay. Ang paggaling ng iyong binti ay isa ng himala. Bakit mo itinigil ang espesyal na gamot? Ngayon, muling nasaktan ang iyong binti. Ang pag-atrope ng kalamnan ay hindi na maibabalik. Baka hindi ka na muling makakalakad. Doktor. Nakikiusap ako sa'yo. Hindi ko kayang maging baldado ulit. Ayokong bumalik sa ganong klaseng buhay. Nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo ako, please. Pasensya na. Maghanap ka na lang ng iba. Tingnan mo. Balita sa loob. Sa makalawa, si Mr. Fu, sa Hotel Yunding, magkakaroon ng malaking seremonya ng pag-amin. Sinasabi pa nga na nirentahan niya ang buong lugar. Ang engranding handaan. Nakakatakot. Diyos ko. Ang seremonya ng inuman. Kanino kaya? Magpapahayag ng pag-ibig at magpapakasal si Mr. Fu. Sobrang romantiko naman. Ang proposal ni Fu Zing. Para sa akin ito. Oo. Nagsisisi na si Fu Zing. Hindi niya talaga ako makalimutan. Gusto niyang gamitin ang pinakamagarbong seremonya para makuha ulit ako. Siguradong ganito iyon. Ang seremonya ng pag-amin bukas. Sigurado ka na ba kung paano pipiliin? Lola. Huwag kang mag-alala. Bukas, apo mo. Tiyak na may sorpresa para sa'yo. Ha ha ha. Sige, mabuti. Lola, ngayong araw, magpahinga ka ng mabuti. At hintayin ang sorpresa bukas. Sige. Lola, dahan-dahan lang. Mag-ingat ka, Lola. 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 Fu Zing, pinagkaaitan mo ako ng lahat. Pinagkaaitan kita ng pinakamamahal mo habang buhay kang magdurusa. Magdurusa habang buhay. Lola. Hindi ka magkakasakit. Lola, hindi ka magkakasakit. Lola, Lola. Huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak, hindi ako iiyak. Lola. Huwag kayong mag-alala. Tayo ay matagal nang magkakaklase. Ngayon, nandito kayo para suportahan ako. Kapag umamin na si Fu Zing sa akin, iaayos ko kayong lahat na makapagtrabaho sa punong tanggapan ng Yunsheng. Salamat, Ate Nian-Nian. Ate Nian-Nian, huwag kang mag-alala. Mamaya, tutulungan ka namin. Bawiin natin ang lugar. Tama. Ilagay ang mga korona ng bulaklak sa harap. Tigil. Sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na sirain ito? Sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na dalhin ang malas na bagay na ito dito? Hindi pa ba kayo magmadaling itapon siya palabas? Mga iginagalang na panauhin, narito ba kayo upang dumalo sa seremonya ng pag-amin ni Ginoong Gu? Pasensya na, may balitang dumating mula sa itaas. May biglaang pagbabago. Anong pagbabago? Ang kasal na ito ngayon ay inihanda ni Fu Zing para sa akin. Sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na gawing punerarya ito? Alisin niyo agad ang mga malas na bagay na ito, lahat ng ito. Kung hindi,
makikita nyo. Ito. Ipinaghanda ka ni Mr. Fu. May ebidensya ka ba? Tingnan mo ito. Ano sa tingin mo? Sapat na ba? Hindi kaya. Siya nga ba talaga ang pinagpapahayagan ni Mr. Fu? Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo at sabihin sa kanila na tumigil. Itapon mo ang mga malas na bagay na ito. Itapon mo lahat ng ito sa labas. Kung hindi, sisiguraduhin kong hindi mo ito kakayanin. Pero... Anong pero? Bilisan nyo at ayusin nyo ito para sa akin. Ang kasal ngayong araw ay inihanda ng inyong presidente para sa akin. Ako ang masusunod. Buti na lang at dumating kayo, Mr. Fu. Ano ang nangyari? Nasira ang dekorasyon ng burol. Sabi niya, ang pangalan niya ay Bai Nian. Siya raw ang iyong fiancé. Ano? Bai Nian, ang laki ng tapang mo. Sino ang nagdala sa inyo rito? Nasaan si Bai Nian, Mr. Fu? Ate Nian. Nagpalit na ng damit si Ate Nian. Sabi niya itong dekorasyon ay malas. Kailangan tanggalin. Naghihintay siya sa proposal mo. Mga tauhan ng Night Owl Hall, makinig. Hulihin niyo silang lahat. Tigil. Azing, anong ginagawa mo? Mga kaibigan ko sila, pakawalan mo sila agad. Pakawalan mo kami, at ang babaeng ito, mag-sorry sa amin. Kung hindi, Ate Nian, hindi kita mapapatawad. Oo nga, sinundan mo si Nian ng 5 taon. Gusto mo pa bang magbalikan? Ang lakas ng loob mong saktan ako, Bai Nian. Matagal nang tapos na ang lahat sa atin, ngayon. Sinira mo ang libing ng lola ko. Hindi lang kita paparusahan. Pati pagbabayaran kita. Mga tao. Hulihin niyo silang lahat. Itapon sa labas at paluhurin sa pintuan. Ilang araw ang libing ng lola ko. Hayaan mo silang lumuhad ng ilang araw. Posing, ano ang ginagawa mo? Sabay na itapon palabas. Ang paanyaya para sa libing ng pamilya Wang. Naipadala na ba? Naipadala na ng tao. Wang Shan, pasensya na sa pagka-late. Hindi ka ba masyadong naghintay? Fu Zong, Ginoong Fu, pumanaw na ang matanda. Nakikiramay kami. Pinsang buo. Napakabiglaan ng pagpanaw ng matanda, bilang apo. Bakit hindi mo siya naalagaan ng maayos? Paano mo napabayan ang matanda? Pinsan. Galing umarte. Anong ibig mong sabihin? Ang pagkamatay ni Lola. Sino ang nasa likod nito? Si Song Ling yun naman. Sino ang nagpalaya sa kanya? Si Fu Mingyuan. Alam mo ba? Alam mo ba? Uzing. Alam kong masama ang pakiramdam mo, pero hindi mo naman kailangang mang-agit ng kahit sino. Wala na si Lola. Ang mahalaga ngayon, ang malaking barko ng pamilyang Fu ay naghahanap ng isang tunay na tao na kayang mamuno. Tama ang sinabi ni Mingyuan. Kami, mga tiyuhin at tiya, pati na rin ang pamilyang Wang, lahat kami ay naniniwala na si Mingyuan ay nagbigay ng labis na pagsisikap para sa pamilyang Fu. Mas angkop na gampanan ang tungkulin na ito, kumpara sa ilang mga nakababatang henerasyon. Tama ang sinabi mo, magkaroon ng mabuting pinuno ang pamilya Fu, upang mas maayos, na may hatid sa huling hantungan ang matandang babae. Ihatid sa huling hantungan, kayong mga tao, karapat-dapat ba kayong tumayo sa harap ni Lola, para magbigay ng huling respeto sa kanya? Isang grupo ng mga lobo na nakasuot ng balat ng tao. Chuanzing, napakabastos mo. Sa harap ng labi ng matanda, naglalakas loob kang insultuhan ang nakatatanda. Tumahimik ka. Pinatay niyo ako. Ang nag-iisa kong mahal sa mundo. Ngayon, ang pumatay sa lola ko. Isa-isa kayong mananagot. Ipaghihiganti ko ang dugo sa dugo. Walang makakatakas. Walang makakatakas. Fu Zing.
Wala na si matandang ginang. Talaga bang iniisip mo na kaya mong manatili sa posisyon mo sa pamilya Fu kung wala na siya para suportahan ka? Ano ka ba sa tingin mo? Kung may alam ka sa sitwasyon, ihayag mo na ang pagbibitiw mo. Ibalik mo ang posisyon sa akin, Ginoong Fu. Ang pamilya Wang namin ay walang kondisyong sumusuporta sa desisyon ni Fu Mingyuan. Ngayon, pumili ka. Labanan ito ng matigas, o ang paghihiwalay ng pamilya Fu, o ikaw ang bumaba sa pwesto, buong-buo ang pamilya Fu, ikaw ang magdesisyon kung paano pipiliin. Pagkakawatak-watak. Bumaba sa pwesto. Ako, si Fu Xing, ay pipili na kayo ay maparusahan at umamin sa kasalanan. Dugo ang kabayaran ng dugo. Si Fu Xing ay hindi kailanman magiging nag-iisa. Inaanunsyo ko na buong suporta ng grupo ay walang kondisyon para kay Fu Xing. Tandaan, ang sino mang kalaban niya ay kalaban ng subgroup. Pati na rin ang pinakamalakas na puwersa ng underworld, ang kanang Kwago. Walang kondisyon din sinong suporta kay Fu Xing. At ang pinakamalakas na puwersa ng mga kriminal, ang kanang Kwago. Walang kondisyon din. Suporta kay Fu Xing. Ang kanang Kwago, imposible. Paano magagawa ng matanda na ibigay ang Night Owl Hall sa isang tagalabas? Dahil ako ay hindi kailanman naging tagalabas. Mga kaibigan, Fu Mingyuan, Wang Shan. Nakipagsabuatan kay Song Lingyun, ang ebidensya ng pagpatay sa matandang babae, nandito mismo. Sigurado ba kayo na susuporta sa makasalanan ng pamilya Fu? At kayo, sa mga nakaraang taon, pandaraya at katiwalian, pagbebenta ng mga talaan ng kumpanya, nahuli ko rin kayo. Kayo, ayaw nyo sigurong makulong, di ba? Patawarin nyo kami, Ginoong Fu, napilitan lang po kami. Oo, nagkamali kami, susuportahan ka namin, patawarin mo kami. Lola, ngayong araw, iaalay ko ito para sa iyo. Fu Mingyuan. Fu Xing. Wang Family Group, tuluyan ng bumagsak, ang pinamamahalaan ng pamilya Wang sa loob ng ilang dekada, na imperyo ng pananalapi ay pinagsama-sama natin, at hinati-hati, ang mga pangunahing ari-arian, ay kasalukuyan kong nililinis. Salamat sa iyong pagsisikap, Lin Zhu. Ito ay dapat kong gawin. Fu Mingyuan, hindi na siya makakatakas sa kulungan. Sa wakas, naipaghiganti na ang lola. Tungkol naman kay Song Lingyun. Pinatay siya ng sarili niyang tao. Napakaswerte niya. Fu Xing, nasaan ka? Nakakapagtrabaho na ako, pero ngayon, hindi na naman ako makatayo. Ang sakit ng mga binti ko. Pwede mo bang gawin tulad ng dati, at ay masahe ako? Fu Xing, sobrang nagsisisi talaga ako. Pwede mo ba akong patawarin? Nasa ospital ka ng mga may sakit sa pag-iisip, magpagaling ka ng mabuti. Huwag mo nang guluhin si Kuya Fu Xing. Tara na, magsisimula na ang victory party. Baba na tayo.